Sinimula na ang pader ng aking 144 square feet goat house project. Nagpatpat, nagpukpok, at nagpako ng napakarami. Tara, samahan niyo kami. Okay, so ito na yung ating goat house project. Kompleto na yung sahig niya from last time. And ngayon, magpapatpat na tayo ng pader. Yan. Mas malaki naman yung magiging pagitan nito, kaya mas magiging madali ito kumpara sa sahig natin. Kasi diba ito sahig natin ay halos ganun kaliit yung pagitan. Yung ating dingding, kahit gaganito yung pagitan. Basta hindi lang lalabas yung mga kambing doon. At kahit yung mga baby na kambing, hindi basta-basta lulusot sa kung saan-saan. Sapat na yung ganun. So marami namang napatpat si Jayman at si John Paul. Mag-ano na lang tayo. Patpat ngayon. Magpapako na lang. Simulan natin sa side na to. Sinimulan kaagad namin. Unang patpat. Nice. Kaso, may 300 pa tayong kailangang ilagay. Okay, so pag lalagay natin, may, yan o, ganito kadalang siya. At ang ating panukat ay itong patpat na ito. Lalagay natin sa gitna. At yun ang magiging basihan kung paano ipapako. Parang ganito. Yan. Kailangan pala namin na maraming martilyo para mas mabilis, kaya humiram ako. E di sabay kami nakakapagpako. Sura! Grabe yung kahoy dito sa baba. Ito, ang tigas. Ang tigas nung kahoy, tapos yung pako na nabili namin, deform siya, medyo curve siya, kaya pag pukpok, talaga mapipingkot siya. Kaya ang ginagamit namin ngayon, ginagamit ko dito sa baba na medyo matigas. Uno lang oh. Mas effective pa siya. So ito yung 1.5. Ayan oh. Lumiliko kagad siya. Ang layo-layo pa. Lumiliko kasi matigas to at pingkot to. Pero pag di uno yung ginamit natin, lumulubog siya. Kasi maganda yung pagkatuwid ng pako at mas okay siya. Kaya puro ito yung ginagamit ko. Doon sa mas malambot, okay lang yung 1.5. Iba-iba pala yung pako, no? Makita nyo itong kawahan na to. Curve, diba? Tuwirin natin yan. Tuwid eh oh. Diba? Tapos si Jayman dito, siya yung nagpapatpat. Tuloy-tuloy siya sa pagpapatpat. Kasi marami-rami ang kailangan natin. Si Jayman, tuloy-tuloy sa pagpapatpat naman. Teamwork on na naman tayo. Sa timelapse na to, makikita kung paano natutuwid ang baliko na patpat. Okay, nakalagpas kalahati na kagad tayo. 2/3 na to. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. Wala taas. In reference dito sa 2x4, di ba? Gawa yan sa kami magaling. Pero mahahabol naman yan. Ang gagawin namin, di ba yung patpat natin, makapal dito sa puno, manipis dito sa dulo. So babalik rin namin yung makapal naman sa taas para makahabol siya. O diba, pang-abot na yung patpat. Pumantay na siya sa 2x4, so tuloy na natin to. Okay, patapos na to. Itong side na to.
Tapusin na natin para pag merienda na. May pamerienda si Jampol daw eh. Brownies. Fudgy bar. Okay, last one dito sa side na to. Okay, tapos na yung side na to. May ilan pa tayong kawayan na tira. Pero bago yan, magmerienda muna tayo. At ang dahilan, kaya hindi tayo matapos na mabilis, ang merienda time. Malamig na juice at tinapay na masarap. Ganito ata talaga kami. Hawak sa tinapay kahit walang hugas ng kamay. Humawak sa pako at sa martilyo at sa mga kahoy. Okay lang daw yan, pampalakas na resistensya. Okay, so tuloy na tayo. Ang lalagyan natin ay itong side na to. Yan. 4 na piraso lang naman yan. Actually, yung ilalagay natin ditong patpat, wala naman siyang harangan. For aesthetic purposes lang para pantay namang tingnan, di ba? Okay, so dito, ito kasi yung baba, diba? Siyempre yung mga kambing, may tendency na laging babangga ito. So may pwersa ito. At ang mangyayari dito, pag laging may pwersa, itong pinakababa, naangat. So ang gagawin dito, ang paraan dito ay lalagyan natin ng patong na kawayan dito. Lalagyan natin ng kawayan dyan. Kumbaga siya yung ipit para additional suporta na hindi agad-agad siya angat. Ito yung binabanggit ko na reinforcement ng mga diunong pako na nilagay natin dito. Yan, and it goes like that. Oh. Kahit matulak-tulak yan, hindi yan basta-basta aangat. Yun ang purpose niya. So ngayon kasi wala na kaming mahahati ng mga patpat kasi hindi pa nakakaputol. Pero ang pwede pa nating magawa ngayon in preparation sa mga susunod na patpat natin ay kailangan nating lagarin itong mga lawas na to. Kasi dito ipapako yung baba ng patpat. So nakalawas siya. Dapat wala itong mga ito. Putulin natin yan. So try natin kung alin pa yung nakaumbok. Yan, mukhang okay naman na pala yung side na to. Okay, tapos na yung side na to. Kaso may kabilang side pa. Hindi rin pantay dito. Mukha naman kakaunti, doon lang sa padulo. Pantay lang. Ganun din ang ginawa namin sa kabilang side. Okay, marami-rami yan. Simulan natin yan. Saglit yan, basic yan. Okay, so yan ang ating goat house project. Malapit na, di ba? So once makapagpaputol tayo ng kawayan at nakapagpatpat, kaya na ng isang working session yung 3 pader na yan. So talaga malapit na. Pag kasi nakatapos natin to, bibili tayo ng barako natin. Yan. Imbis na tayo. So kagabi, hindi daw umuwi itong mga kambing. Kaya ngayon, papauwi natin habang maliwanag pa. Ang laki na nung inilaka ng mga kambing natin buhat nung nabili natin sila. At sila ay buntis na dahil sa sumasalisi na barakong kambing. Siguro itong kambing natin, di ba nabili natin sila 10 kilo lang. Ngayon, tingnan natin. Load. Hindi ko alam. Mga 15. Tapos check natin yung mga panleeg nila. Baka mamaya mahigpit na. Okay pa naman itong si Macy.
Okay din tong si Jenny. Okay naman lahat yung panleeg pa nila, maluwag pa. Pero kung makita nyo, yung mga tiyan nila, kung makita nyo, yung tiyan nila, oh, lalaki na. Yung dede nila, laki na rin. So hopefully, munti silang lahat sa kagagawa ng kambing ng kapitbahay. So sa time na ito, ganitong padilim na, ito yung time na kailangan pa nating libutin yung mga alaga natin for visual checking. Kasi yung mga manok natin, katulad nito, yung manok na ito, tunay na layers yan. Nandito siya sa ating tinatransition. So ibabalik natin siya doon kasi pag umitlog siya dito, baka tukain lang ng mga kasamahan niya. Kasi ang ating mga baka, malalaki pa naman yung tae nila. Sabihin, nakakain pa naman sila. Tres Maria sa Tandang. Pin-inspection ko rin ang ating batch 18. Alam nyo ba, dito sa Todo Farm, gumagamit kami ng checklist. Kasi para iisat kami ng ginagawa dito. So kahit si Jay Malaan natin to, si John Paul o silang dalawa, meron tayong checklist na kailangan gawin ng pare-parehas. At yung ginawa natin ngayon ay, so sa batch 18, nag-visual checking tayo ngayong hapon. Yan. So na-check din natin ang ating mga tandang, ang ating mga baka, na visual check natin. Okay naman sila. So checkan din natin yan. Okay, sa pag-check natin ng layers, may dala tayong itlog na nakuha. And nagsara tayo ng pugad. Okay, so yun lang para sa araw na to. Yun yung inabot ng ating Goat House project. At nag-check tayo ng ating mga manok. So sa mga gustong gumaya sa aming checklist, gayaan nyo na. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace.